Hi mga mi, for today's video nga magluluto tayo ng pork dinuguan. Nagpainit nga lang ako dito ng kawali at naglagay ako ng olive oil. Sunod naman ay nilagay ko nga itong luya. Igisa natin itong maigi dahil pampaalis nga ito ng lansa. Inilagay ko na nga rin yung bawang at sibuyas at ginisa kong maigi. Pagkatapos ay inilagay ko na nga yung karne ng baboy. Minudukat nga mga mi yung ginawa na paghiwa dito sa mga karne ng baboy. Maglalagay nga rin tayo dito ng paminta. Nasa inyo na nga kung gaano karami yung gusto nyong paminta. At syempre, para sa pampalasa, maglalagay tayo dito ng konting patis. Tapos naman mga min, naglagay na nga rin ako dito ng suka. Naglagay nga rin ako dito ng bay leaf. Pampaaroma lang din naman to mga min. Maglalagay nga rin tayo dito ng isang baso ng tubig. Kami mga min, dried oregano talaga yung inilalagay namin sa dinuguan. Yung iba naman mga min, nakita ko na ang nilalagay nila tanglad. Pagkalagay nga ng dried oregano, takpan. Tapos mga min, after ng ilang minuto, ganito na nga yung magiging itsura ng ating pinapalambot na karne. Aalisin natin yung dried oregano mga mi. Pero pwede rin naman na hindi nyo na nga alisin. Basta malaki ka na, alam mo na kung anong gusto mong gawin. So pag malambot na nga yung karneng baboy mga mi, ilalagay na nga natin yung ating pork blood. Nabibili nga lang ito sa palengke mga mi. Pero syempre sa itsura pa lang hindi na nga ito puro. Yung isang balot nga lang kasi nito mga mi ay 10 piso. Kaya naman, dalawang balot nga ng pork blood yung nagamit ko dito. Pagkalagay nga ng pork blood, kailangan ay haluin maigi mga mi para hindi nga mamuo yung ating dugo. Naglagay nga rin ako dito ng siling green. After ko nga haluin ay hinayaan ko itong kumulo sa loob ng 30 minutes para naman siguradong lutong-luto nga yung pork blood natin. At para mas lumabas nga yung oil ng ating pork. At ito na, luto na nga yung ating pork dinuguan. Tignan nyo naman, napakaganda ng consistency niya, diba? Tapos nagmamantika. Tsura pa lang talagang matatakam ka na. O siya, ayan lang muna.